So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawasama na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest loyal customer at ang may-ari ng Starbucks sa buong Pilipinas. The biggest! Pag nawala siya bilang customer mo, magsasara ka at malulugi ka. Kahit Starbucks ka pa. Ang pinaka-clown sa lahat ng mga customers. JC Abesilia, palakpakan sa bumbunan ng putang inang yan. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. That does not make me gay or anything or bisexual. Hindi, I'm very straight. Paano nakatayo yung edits nila sa 4 minutes na kanta? Parang wow! Si JC Abesilia ay isang Filipino vlogger at motivational speaker daw kuno na sumigat dahil sa isang post nito kamakailan lang mga kahombre ko. Meron itong napaka at tumataginting at nagniningning na 18 billion followers sa Facebook at 2 billion and 51 million billion subscribers sa YouTube, mga kahombre ko, ha? Marami-rami yun. Nagkaroon ng isang post, nagkaroon ng isang post si JC, kung saan ay sinaad nitong nawala ng isang loyal customer ang Starbucks. Wow! Oh my God! Open window tayo, lalabas tayo, ha? Gusto mong magmumug ng bala o maggumuya ng bayag? Putang ina ka. Kawalan ka, boss. It's tough. Starbucks lost a loyal customer today. Oh my God. Starbucks has always been my go-to place to relax, read, get some work done, and enjoy a good cup of coffee. I'd almost call myself a loyal customer. I said almost because I also regularly go to Bo's Coffee. But today was the day and the first time I left Starbucks disappointed. Oh my God! So fucking what? Sino ka ba? Starbucks! Nananawagan ako sa pinakamataas na may-ari, owner, manager, franchise manager, kung sino man, regional manager. Guys, keep this guy. Huwag nyo pong hahayaan na mawala siya bilang loyal customer. My God! I will not allow that. Pukinangin mo, wala kang pakialam. Kung wala kang pakipakyo ka na lang, magsama kayo ni Tulo. With almost 18 million followers sa Facebook, gusto nyo bang mawalan kayo ng ganyan? That's almost 1,000 times sa fame ni Ann Curtis, mga kahombre ko. Delikado ka dyan, Starbucks. Talagang makakancel ka dyan. You will fucking pay. Sinaad ni JP ang dahilan ng pagkabigo nito sa Starbucks. I ordered a Grand Cafe Americano and a Cinnamon Danish, planning to stay a while and read. The queue wasn't too long. When it was my turn, the barista asked for my name as usual and wrote it on the cup. When he set the cup down, I saw it read Jade. I corrected him saying it should be JP. No apology. He crumpled the cup and grabbed a new one. Pucha, para ako nagbabasa ng storybook ng anak ko, ha? I even spelled out the initials. It's JP, J for Juliet, and P for Papa. After that, I handed over a 1,000 peso bill for the payment. He asked if I had a smaller bill. I didn't, but I offered to get the change later since I'd be staying there anyway. He borrowed my receipt, perhaps as a reminder, but ended up giving me the change right then.
And yet, he still kept the receipt with him. Why? Why? Diba? Sobrang baboy ng ginagawa mo, tang inawa. Hindi nakakatuwa yan. Hindi entertainment yan. I waited for my order. A few minutes passed and I heard a barista call out in an unpleasant tone, "Cafe Americano for JC." I didn't react. It wasn't my name. I assumed someone else had a similar order. But after several more minutes and the addition of a cinnamon Danish to the tray, I started to wonder. Still, JC was being called repeatedly and coldly with no one stepping up. That's when I realized they meant me. Frustrated and disappointed, I decided to walk out without claiming my order. Wala kang magagawa pag niligawan kita. Kantuta. Sasagutin mo ako tapos. Hindi naman ako kinikilig kahit konti. It's been about 30 minutes now. I imagine they're still calling out JC for an order that's probably headed to the garbage can soon. Sorry, Starbucks. Today, you lost a customer. Mga kahombre ko, it happens all the time sa Starbucks. Kahit ako pumupunta sa Starbucks, sinasabi ko ang ilagay mo dyan, MG. Ang sinusulat nila lagi, alam nyo kung ano? MJ. Ito mga sasabihin ko ngayon, ikakapahama ko. Pag ako namatay, Nico David. Why me? It's okay! It's okay! It's super okay! Ako kasi, mga kahombre ko, nagtrabaho din ako bilang fast food staff. No? Although hindi ko alam kung papaano mo ba ilalagay sa food chain, no? Sa fast food chain ang Starbucks. Pero naintindihan ko. Kasi mga kahombre ko, ito yung mga, para sa mga hindi nakaintindi, no? Sa mga hindi pa nakapagtrabaho sa fast food chain. Ako nagtrabaho na ako, so I can tell you something. Hindi kasi sa lahat ng bagay, mga kahombre ko. Kunwari, ang trabaho mo nasa till ka lang, di ba? Nasa till ka. Nagtitake ka ng orders. Hindi ibig sabihin na nandun ka lang. Hindi ibig sabihin na kapag hindi busy, wala ka nang ginagawa. So actually, yung manager mo continues on feeding you things to do. Okay? Kahit hindi nakasulat, there's still a lot of things to do. So Mr. JC, if you may, pasensya ka na. At syempre, even yung mga staff ng Starbucks, literal na busy yan. Alam mo naman, you know kung ano yung in-order mo. No? With all due respect sa name mo, pero JC, JP, ganun din yun. Fuck! Tumayo ka, magtanong ka, tanong mo, sa akin ba tong order? JP kasi pangalan ko, pero ito yung in-order ko. Di ba easy? Kesa gumawa ka ng isang buong letter para sa publiko at letter ng pagko-complain sa Facebook, sa social media, wala namang makakatulong sa'yo sa social media. It's just a complete bash. Ang matutulong sa'yo ng mga netizen, wala. Tirahin at i-bash ka. Di sana, itong sinulat mo na to, straight ibinigay mo sa manager ng Starbucks. Then sana, kinuha mo yung pangalan ng staff, and then kinomplain mo dun sa manager ng Starbucks. Mas may mangyayari kesa sa ginawa mong to ngayon, kung saan nabaliktad palalo yung mundo mo. Tandaan mga kahombre ko, we always need to respect yung mga staff ng mga fast food chains, okay? Lalo na Starbucks, Jollibee, lalo na Domino's Pizza, kung saan ako nag-work. We need to respect lahat ng mga staffs po ng mga yan. Kasi sobrang hirap magtrabaho sa isang fast food chain, man. Like, literal na fast food chain. Minsan, kahit nasa till ka lang, nagtitake ka lang ng orders, kailangan mo rin maglinis. Kailangan mo maghugas ng ganito, kailangan mo palitan yung trash bag. Ang dami, mga kahombre ko. Maybe ikaw, Mr. JP, no? Tulad ng iyong napaka-kahiwa-hiwagang pagsusulat o mensahe, no? You should understand, 50-50 chance, meron o wala. Ano pang hinihintay mo? Tumalpak at mag-register ka na. Nasa comment down below. Na hindi lahat ng tao tulad mo na very lucky na talagang nagagawa mong tumambay sa coffee shop, meron kang oras to read and to have some peace in your head, no? Kasi hindi lahat lucky tulad mo. Mga putang ina nyo, mga wala kayong magandang magawa sa buhay. Yun yung problema, mga kahombre ko. Now,
Isinulat niya, just transferred to Bo's Coffee, a more friendly and accommodating hub for coffee lovers. Nagawa ring isagad ni JC at magdagdag post pa sa nasabing issue. Notice to the public, pag crew ng Starbucks kausap nyo, tas JP rin initials nyo, ganito nyo pala dapat sabihin. J for Juliet, P for Papa, J, F in P, JP you shit. Ganon dapat. Putang ina mo, gago ka, baboy ka. May alam akong Starbucks na animoy basuran sa loob. Social ang mga tao, pero mga dugyot. Oh my God! Pwede kang makasuhan dito, JB Abesilia. Delikado tong ginagawa mo, ha? Eto po ang comment ng mga netizens. If you're fussy, get the Starbucks app and do mobile order so you can just pick up your espresso or iced latte. Surely your name will never be misspelled. Wala naman siya sa airport. Bakit ina-announce pa niya na aalis siya? Di mo pwedeng aalis ka na lang basta? Ano ka, sikat? It's a business strategy talaga. I remember, may napanood ako na usually minamali daw talaga nila ang name para ma-post or ma-share na mali spelling niya, which gives free advertisements sa kanila. Well, pwede mga kahombre ko. In fact, nakakita rin ako minsan ng billboard dito sa atin, sa SLEX, no? Upside down. Upside down. So, alam niyo yun, possible. Ngayon, sino bang may mali dito? Si JC o ang Starbucks? Para sa akin, mga kahombre ko, it's more on JC. Kasi una sa lahat, dapat nag-complain ka sa manager, hindi sa tao. Hindi sa people of the Philippines. Tangin na ako, gusto nyong kalabanin. Mga tao kayo sa Pilipinas. Bakit? You need to be stopped. Bakit nyo ako kinakalaban? Putang ina nyo, ha? Putang ina mo! Pag ibang foreigner, inaamo-amo nyo, foreigner naman ako, putang ina nyo, ha? Hindi na namin kailangan yung mga kagaya mong banyaga. Dapat nag-complain ka mismo doon para at least na-aksyonan kung sino man yung nagkamali na staff. O kaya naman, iniisip mo siguro na ikaw ang kakampihan at maybe ito na yung chance mo to shine, but no, this is your time to shine in hell! I refuse! Kasi instead na magustuhan ng mga tao yung pinost mo, they bashed you. Palakpakan ang putang inang yan! Ayun ang problema, mga kahombre ko, no? Para sa Starbucks, kung totoo na advertisement to, wow! Ang galing mo! Lupet, tol! Kasi imaginein mo, for free, nabanggit ka ni MG! At for free, nabanggit kayo ng pinakasikat na influencer sa buong Pilipinas na merong 18 million followers na si JP! Walang good fucking vibes. Bye! Mga putang ina nyo kayo.